kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag na aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Sa lahat po ng mga patuloy na nakikinig na mga tunay na aral ang katotohanan ng pastor, maraming salamat po sa inyong lahat. Manatili po tayo sa kanan at manatili po sa atin ang mga salita. Lakipan lang po natin ito ng mga mabubuting gawa upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung mga ninanais namin sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya, na ang bawat isa sa atin ay mga ligtas. Narito pong muli si Pastor Leonides. Well, kaya na sinasabi sa inyo, kaugalian ng tao, magandang umaga, kaya lang, wala pang magandang umaga. Alright, so, para magkaroon ng magandang umaga, ang sabi ng kasulatan, gamutin ang sakit ng sangkatauhan. Anong sakit ng sangkatauhan? Alam ba ninyo, ng panahon ng una, sa Genesis 1:1 na sinasabi ko sa inyo, talamak na ang sakit ng tao. At noong 1990s, sinabi ng Diyos sa akin, wala pang nagbago, wala pa, kahit na isa. Naulit na naman ito ngayon, 2023, dito sa Angga, Bulacan. Dahil yung tikta niya sa akin, doon sa Umapa, Malolos, Bulacan. Ngayon, sa Angga, Malolos, Bulacan, inayag na naman niya na wala pang nagbago. Wala, kahit na isa. Pero pinadala ng Diyos ang gamot ng sakit na yan. Okay? Yun tinatawag na punong kahoy ng buhay na hula doon sa Apokalipsis 22. Apokalipsis Kapitulo 22, talatang 1 hanggang 2. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa mga bansa. Nagets yun na. Bakit? Mga bansa na tinukoy. Hindi lang isang bansa. Dahil lahat ng bansa ay mayroong sakit. Ano yung sakit? Yung sinasabi niyong gangrena. Walang kagamutan. Kundi lang yung dahon, yung puno at saka dahon ng punong kahoy. Di ba? Sino yung puno ng kahoy? Di ba si Jesus? Nasa San Juan 15:1. Di ba sahin? At yung dahon niya, di ba yung 12 apostol? Anong ginawa nyo sa puno at dahon? Di ba pinagpapatay nyo lahat? Mga tao, unang-una yung mga membro ng gobyerno at reliyon ang naghabla kay Jesus, kay Pilato. Sino ang pinuno na reliyon na naghabla kay Jesus? Hindi ba Roman Empire na sinasabi nyo na siya, si Anas? At sino nagdemanda at humatol? Ang gobyerno. Isang hukom gaya ni Pilato. Si Caiphas. Ngayon, itong hukom na Pilato, alam niya walang kasalanan si Jesus eh. Bakit
siya nadala doon sa hiyawan ng mga tao na rally na ipako sa krus si Jesucristo. Dahil ayaw nila ang taong gaya ni Jesucristo. Ano kasi tinuturo ang taglay ni Jesucristo? Hindi ba taglay niya ang gamot ng sakit ng sangkatauhan? Ano ang gamot ng sakit ng sangkatauhan? Yan ang dala-dala ng ebanghelyo. Gets yun na? Dahil yan ang kaligtasan. Ang ebanghelyo. Ngayon, itong ebanghelyo to na gamot ng sakit ng sangkatauhan, tinanggap ba ninyo o inayawan? Itinakwil. Itinakwil ba ninyo o tinanggap? Tinakwil. Alright, nung saysayin ni Pedro, ang mga bagay na ito, anong ginawa nyo kay Pedro? Pinatay din ninyo si Pedro. Lahat ng mga apostol ay pinatay sa iba't ibang dako ng lupain dyan sa Amerika. Lahat ng parte ng Amerika. Hindi ko alam dahil hindi ko nalista dahil itong reporter ko kulang sa report. Natanggap na namin yung mensahe yun, iba't ibang bansa ang kinaronan ng kamatayan ng mga apostol na pinagkalooban ng kagalingan ng bansa. Tandaan nyo So maliwanag na yung dahon ng punong kahoy na iba't ibang bunga ay pampagaling sa mga bansa. Dahil yung taglay ni Jesus na kagalingan ng mga tao, ibinigay niya sa mga apostol, di ba? Alright, basahin nyo naman doon sa 1 Kapitulo 3, 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alright, maliwanag ha. Ano yung kapamakan? Kamatayan. Ano mang uri ng sakit ay kamatayan. Disgrasya, dilubyo. Yan ang kamatayan, kapamakan. Kaya ang gamot ay nasa kanya na sino man na sumampalataya ay hindi mapahamak. Bakit napapahamak ngayon ang mga bansa? Ba't nangangamatay ang mga tao? Dahil hindi sila maniwala dyan sa regalo ng Diyos. Pati yung mga alagad niya, na binungan niya, wala rin naniwala. Pinagpapatay lahat yan. So, maliwanag na ayaw niyo ang Diyos. O ngayon sa panahon natin, di ba na marami nang namamatay? Marami nang napapamak? Kaya nga, kung hindi nyo alam mangyayari ito at hindi kayo nababalisa, maliwanag na kayo'y mga rebulto. Diyos, kayo nga. Diyos nga kayo. Pero mahatulang kayo. Ayon sa mga kasulatan na inayag ng Diyos, dahil yan kanyang mapasya. Alright, doon sa Awit, Kapitulo 2, 82:1. Kayo mga Diyos na rebulto. Kayo ang mahatulan ngayon sa panahon natin. Dahil hindi nyo tinanggap yung binigay ng Diyos na gamot para sa problema ng lahat ng tao. Basahin mo. Awit, Kapitulo 82, talatang 1 hanggang 2. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Alright. Hindi ba kayo mga Diyos? Nagpanggap kayo ng mga Diyos? Kamo kayo simbahan? Siya ang father ng mga Katoliko. Ama ng mga Katoliko, nagpanggap na ama. Wala naman nagawa na kaligtasan. Eh bakit siya po yung sinasamba ng mga tao? Nagpanggap nga na Diyos. Kaya sila mga rebulto. Bakit? Nakikita nila nangyayari. Nakita nila nagaganap. May bata ba sila para makita ito? Hindi ba sila nababahala? Hindi ba sila nababalisa sa mga pangyayari? Dahil nagkalat sila sa buong mundo. Ang kanilang grupo ay sinakop ang buong mundo. At ang buong mundo at ay lilipulin na. Masaya ba kayo pag naganap yan? Masaya ka siguro. Dahil akala nyo nanonood lang kayo ng TV.
Ibibideo daw nila. Ibibideo ninyo para sumikat yung cellphone ninyo. Ha? Kayo mga engot kayo talaga. Ginagawa niya cellphone para kumita ng marami pera. Porque video, may pera. O yan, ang masaya kayo. Mga rebulto kayo. Sige, tuloy mo. Yung 3-6, kung anong resulta sa mga hindi sumasampalataya. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. O see, maligtas. Ibig sabihin, ang sakit ng sanlibutan, maligtas sila sa kapamakan. Dahil ang sakit magbubunga ng karamdaman o kapamakan. Tandaan nyo na, at magbubunga yan ng kamatayan. So, tuloy mo buwasa. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Bakit? Di ko nakatala sa Biblia eh. Ang mga may takot sa Diyos, malaya silang mabuhay na mapayapa sa mundo ng babaw at walang takot sa anumang uri kasamaan dahil binilulukuban sila ng kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Yung Malakias 4:2. Malakias Kapitulo 4, talatang 2. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. O see? Ano pa? At kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Ibig sabihin, na kayo'y nakulong sa kasalanan. Basta may takot sa kayo sa Diyos na nagsisisi, bubuhayin niya kayo. Yan Tandaan po yung niyo. sinabi ni Propeta Isaias 57. Kaya nga, ituloy mo yung Juan. Tuloy. Wala na. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. O, gets yun na. Bakit nahatulan na? Dahil wala silang takot sa Diyos. Wala silang takot na gumawa ng masama. Walang takot na gumawa ng kalikuan. Hindi nila pinakita ang Diyos na sila ay may respeto sa lumalang. Kaya Diyos na lumalang, lilipulin niya sila. Tandaan nyo ah. Ano yung kahatulan? Yung lipulin. Deuteronomio 57. Ay, 28. 28, 63. Yan ang paglipol. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti. O bakit? Utos ba yan? Paramihan tayo? Umay, Utos kayo, yan nung unang magpakarami. panahon na magpakarami kayo. O anong ginawa nyo? Nagpakarami kayo ng asawa, nagpakarami ng kalaguyo, nagpakarami ng panunulisan, Kabit. nagpakarami. Ay, napakarami ang kasalan nyo. Kaya lang, binigyan kayo ng Diyos na pagkakataon magsisi eh. Alright. Sige, tuloy mo muna yung sentensya. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti. At paramin kayo ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. O, gets yun na. Ilan na ba namatay sa lindol, baha? Libon-libon tao na. O, hindi ba kayo nababala dyan? Na kung kayo ay pagpapatayin, ano klaseng pagpatay? Maraming klaseng pagpatay ng Diyos. Hindi lang ilindol, Bagyo, hindi baha, lang bagyo, tornado, sakit, sakit. nagtaglay ni Prinsipe Socrates. E di lalo-lalo na yung sinasabi niyong Third World War, the big one. Kala nyo yung the big one, ganun-ganun lang. Yan, ang Third World War. Wala nang matira sa inyo. Tandaan nyo, nagpaplano kayo ng Third World War. Ito po yung pinakalitas ngayon yung sa Libya. Napakaraming taong namatay.
Libo-libo. Talaga. Ilan ang bahay nilang paso eh. Okay. Ito kayang Third World War. Wala siyang ilalampaso. Kaya mag-isip-isip kayo habang maaga. Kayong manggagawan ng kasamaan sa iyong kapwa. Kakala nyo mapunta kayo sa langit? Never na makarating kayo sa langit. Tanda ninyo. Pagduro sa abutin nyo sa impyerno. Natikman na ba niyo yung impyerno? Hindi pa, kaya Nakita na ba ninyo yung impyerno? hindi pa rin. Okay. Nailarawan na ang impyerno eh. Naglalagablab na apoy at asupre. Ano ibig sabihin yung asupre? Tumutunaw ng kaluluwa. Gusto niyo matunaw yung kaluluwa nyo? Meron pong isang nagpapatotoo tungkol po sa impyerno. Ang nanay daw po niya ay dinala yung kanyang kaluluwa sa impyerno. Ayun po, may isa na po nagpapatotoo. Alam ko, Kumonekta na po sa amin dito. maraming klase ang impyerno. Iba't ibang kulungan. May magaang na kulungan sa mga tao magaang kasalanan. May kulungan sa mga tao mas mabigat na kasalanan. At yung pinamabigat na kasalanan, iba ang kanyang kulungan. Tanda nyo ha? Alright. So, kung ipagpapatuloy nyo yung pagkakasala yan, bagamat meron ng gamot, ayaw ninyo yung gamot, ayan, binasa na, 3:16, yan ang gamot, si Jesucristo at ang kanyang maalagad. Pinagpapatay din nyo noong unang panahon, ngayon, sa ating panahon, ganon din ang ginagawa ninyo. Ang hindi paniwala sa katotohanan ay pagpatay. Sino ang katotohanan kasi? Diyos ay katotohanan at dala-dala nitong mga alagad niya ang katotohanan at pinapatay ninyo. Ano ibig sabihin pinapatay ninyo? Binabaliwala ninyo. Ngayon, ang pagbabaliwala ay pagpatay. Ngayon, nagaganap na yung pagpatay. Gusto nyo yan? Kami nababalisa sa inyo eh. Dahil kayo tao na dapat baligtas. Dapat nyo makagda ng buhay na walang hanggan. Dahil yan ang hinihintay ng Diyos na makapagbalik loob na tayo sa Kanya. Yun kinakanta nyo na God and sinners reconcile pag sumilang na yung newborn king. Alright, sino yung newborn king? Hindi ba si Jesus? Binaliwala nyo dahil siya ay anak na mahirap. Dahil dati-dati kasi ang mahari sa lupa mayayaman ay itinakda yung hari na mahirap. Kaya hindi yung paniwalaan ang mahirap ay matalino. Yung mayaman, matalino o bobo? Yung mayaman ba, matalino talaga o bobo? O saan binigyan ng Diyos ang karunungan? Hindi ba sa mahirap? Sabi ni Santiago, pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa panampalataya at nakapagmana ng kaharian na nakahanda sa kanila. O ano yung kaharian? Yung paghahari. Nakahanda sa mga mahirap. Hinula rin, maliit lang na grupo ang maghari ng 1,000 taon. Hindi yung pinaniwalaan. Dahil kayo, mga inutil talaga. Doon pala po pag-isipan na nila kasi napakalalaki ng mga grupo nila. Ang nakalagay po sa propesiya at banal na kasulatan, isang maliit lang na grupo ang makakasama ng Panginoong Jesucristo sa kanyang paghahari. 12 lang nakatao yung Sa maliit na 12, grupo. sa loob na 1,000 taon. Pang-13, yung pastor Hindi po ba na siya si Jesus. dapat na pagbulay-bulayan po yan? Hindi kayo nagbubulay-bulay dahil nagmamarunong kayo. Nagmamatas kayo, nagmamapuri na kayo ang dapat paniwalaan. Tandaan nyo ha. Hindi ba kayo yung hinula ni Jesus mga bulaang propeta at inililigaw ang tao? Alright. Kaya hinula yan ni Jesus. Dahil tinatanong yung mga alagad kung ano mangyari sa panahon ng kanyang pagdating. Kung ano ang mangyari sa panahon pagparito niya. Di ba sahin?
Sa Matthew 4, ay, 24. 24:4. 24 nga. Saan kumpisa? Sa 1. 4. 4. Talaga yun. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Sa 3 muna, para malinaw. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad. O si, parang excited din yung malagad na makita yung dilubyo o paglipol. Na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? O si, sinabi na niya, basahin nyo, diretso hanggang doon sa dulo yung aklat na yan. At sinaysay niya ang mangyayari. Magkakaroon ng lindol, Lahat ay naganap na. magkaroon ng pagyanig, na sinaysay na ni Jesus yan eh. Nagaganap ngayon yung hula niya. Na walang building na ipatong sa isang building na hindi bubuwal. Ano ibig sabihin yun? Lindol ang lilipol dyan sa mga subdivision nyo. Ako naghula na subdivision na pataas, hindi na palapad. O ngayon, nakagawa kayo ng subdivision na pataas, yan ang tinatawag yung condominium. Yan ang tinutukoy ni Jesus na walang nakapatong sa bahay na nakapatong sa ibabaw ng sambato Na hindi na babagsak. hindi babagsak. Gusto yung mangyari yan? O gaano karami ngayon na malipol na tao pag bumagsak yung mga condominium na yan? Kagaya yung paglipol doon sa Europe. Ano ba yun? Turkey, Turkey, Morocco, Morocco. O, ilan libo katao. At ilan libo katao naman dyan, nakatira dyan sa condominium ninyo kung mabuwal siya. doon po napakaraming libo-libong tao yung namatay at libo-libo rin yung nasugatan. Gusto nyo makita yan? Excited kayo? Ang hula ay matupad, tandaan nyo. Walang hula na hindi matupad. Sinabi ni Jesus. Ngayon, mga hula nila, nagaganap na. O kung sa inyo mapunta yan, kawawa kayo. Mabuti kung walang bata. Madadamay mga batang paslit na walang kamalayan sa kasalanan ninyo. Madadamay sila. Ganon nung nilipol ang Diyos ang daigdig ng panahon ni Noe. Nadamay ang mga walang kasalanan. Ito po yung hula. Mateo Kapitulo 5, talatang 18. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Oh, get yun na. Hinula na ni Jesus yan eh. Magaganap na. Naganap na nga. O gusto nyo yung katapusan ninyo lahat? Excited kayo? Mabuti kung mapunta kayo sa langit. Impyerno ang abutin ninyo. Yan ang nakatalaan ng hula at hatol sa mga makasalanan. Impyerno lahat. Apokalipsis 21:8. Hindi pa niwalaan? Sige. Gusto nyo makita impyerno? Sige. Ipagpatuloy nyo. Masama kayong gawain. Huwag na kayong magbago. Para tuloy-tuloy kayo sa impyerno. Yan ang sentensya ni ang Ama doon sa Apokalipsis 22:10. Diretso. Yan ang sentensya. Naganap na. Pabayaan nyo yung liko. Ayaw kayo tumawid eh. Sige. Magpakaliko kayo. Basta. Sige. At sinasabi niya sa akin, huwag mong tataka ng mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Ano yung panahon? Yung maganap na ang hula. Malapit nang matapos ang mga makasalanan. Sige, tuloy mo. Ang liko ay magpakaliko pa, ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Kita na na. Tinutulong na kayo. Kayo makasalanan. Sige, magpaliko kayo. Ako rin. Itutulong ko kayo. Gusto yung perno. Sipunta na kayo. Ayaw nyo magbago eh.
yung gusto pong ayos sa Matagal ko impyerno. na sinasabi, ang hula ng Diyos na magbalik loob na kayo sa Diyos, kaya na makapal pa sa mukha nyo kasalanan ninyo, patatawarin kayo. Hindi nyo paniwalaan. Kasi huwag kayo maniwala. Huwag na kayo maniwala pa. Hintayin nyo kamatayan ninyo. Okay, ano sabi ng Diyos? Kana kasing kapal pa ng matingkad na pula ang kasalanan mo, lilinisin. Ano ibig sabihin? Patatawarin kung magsisi ka. Okay, Ito kayo magsisi. O hindi kayo magsisi. Sige, para magsama-sama kayo sa impyerno. Sige, tuloy mo buwasa. Para malinaw. Ang liko ay magpakaliko pa. Hindi, doon sa Isaias. Isayas 1:18. Kapitulo 1, talatang 18. Magsiparito kayo ngayon na tayo Lakasan mo, tinig mo. Magsiparito kayo ngayon na tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapulo ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa. O, see? Ibig sabihin, patatawarin ang matingkad ninyong kasalanan. Dahil ang kasalanan na yan, mula pa nung lalangin ng Diyos ang mundo. Yan na ang taglay ng Diyos na suliranin. Problema, yung kasalanan nyo, yung pag-ibig nyo sa sinasabing material o nasa ng laman, pita ng laman, yan ang kaaway ng Diyos. Roma 8, binabasa ko na sa inyo eh. Kaya nananatili kayo na kaaway ng Diyos. O, kung kaaway ng Diyos, ayaw ni makikasundo sa Diyos. Ayun na, binabasa na eh. Magsilapit kayo. Na makapal pa sa mukha nyo kasalanan nyo. Patatawarin ko. Ito pa po sabi niya, Sige. kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. O, kita na. Yung walang mangyayaring dilubyo, walang mangyayaring baha, walang mangyayaring sakit, walang problema. Dahil hindi niya bibigyan ng problema ng mundo. Ibig sabihin pala, magkakaroon na sila ng kapayapaan. Talaga. Kasaganan pa ang kasunod yan. Kasaganaan pa. Ayaw nila. Dahil hindi sila maniwala sa Diyos. Ang pinaniwala nila, sarili nila. O sige lang. Sabi naman po sa Levitico, Kapitulo 26, talatang 23. Sige. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo at sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. Alright. Alam niyo kung sino may dala yan? Nung panahon niya, yun ang Ama. Sa panahon natin, si Jesus ay may dala yan. Paghiganti sa mga hindi tumatalima sa kanyang ebanghelyo. Nakasulat sa Bagong Tipan. Nakasulat sa Apokalipsis. Diba sa'yo? Tesalonica. Alam niyo kung bakit galit na galit si Jesucristo? Dahil ibinis niya ang kanyang buhay dahil sa ebanghelyo. Pinatay ninyo dahil sa ebanghelyo. Dahil itinuturo niya matuwid. Ayaw niyo magpakatuwid. Itinuturo niya pagsisisi. Ayaw niyo magsisi. Pilit kayong sumusunod sa kagustuhan ng inyong laman. Hindi pa niyo tinuldukan. Ganun. Pagpapatuloy pa rin kayo. O, tayo nyo kamatayan ninyo. Kaya nga po sabi ni Apostol San Pablo, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Talaga. Pagpatuloy nyo ang kasalanan. Samantalang sinasabi ni Jesus, magsisi na kayo. At magbago. Magsisampalataya kayo sa Ebanghelyo. Marcos 1:15. Hindi nyo sinasampalataya ng Ebanghelyo. Diyan kayo gagantihan kayo ni Jesus. Dahil ang Ebanghelyo, ikimanatay niya sa krus yan. Ikinamatay niya. O ngayon, sisingilin kayo ngayon. Ito po. Paghigantihan niya kayo ngayon. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakayag ng Panginoong Hesus
mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Alright. O yan na, nagaganap na. Sino yung mga anghel na kasama niya? Yung mga arkanghel na kasama ni San Miguel na may tabak. Alam niyo, may tabak na yon, dala niya at paghukom. Yan ang signya ng hukuman ng langit. Dala niya ang timbangan at tabak na gaganti sa lumalapastangan sa batas at palatuntunan ng Diyos. Tandaan niyo yan ang makasama niya sa paghukom. Si San Miguel, yan ang lisensyadong papatay sa mga makasalanan. Subalit, yung mga taong naniniwala po sa ating mga patuto, ano po mangyayari sa kanila? Maliligtas sila. Eto po, sa Diyos po yon. Sige. Pagka paririto siya upang luwalatin sa kanyang mga banal at upang siya maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na iyon, sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. So, sumasampalataya. Hindi mapahamak, hindi masabi. Kaya, matutuwa yung mga tao at sila magbibigay puri sa Diyos dahil sila ay sumunod sa kautusan ng Diyos at sila ang karangalan ng Diyos. Dahil ang mga gumagawa ng masama, nagbibigay ng tinatawag na masamang puri sa Diyos. Bakit? Dahil nagpapanggap sila na anak ng Diyos. Samantalang hindi naman sila tunay na anak ng Diyos. Dahil sila ay anak ni Satanas na sinabi ni Jesus. Dahil sinusunod nila ang mga gawa ni Satanas. Ano gawa ni Satanas? Naghasig ng lagim. Siya ang kadiliman noon pa. Ngayon, hanggang panahon natin, siya pa rin si Dilim, hari ng mga taong makasalanan, si Satanas. Yan ang sabi ni Jesus. San Juan 8:14. Ay, 44. Dahil sa 43, talaga hindi nyo naunawaan ang sinasabi ni Jesus. Ito po. Juan Kapitulo 8, talatang 43 hanggang 44. Bakit hindi niyo napag-unawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi mangyayaring dinggin. Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. O ano yung pamamatay ng tao? Di ba yan vaccine? Dembaxia? COVID? Hindi ba yan ang nilikha nyo na pumatay ng tao? Di pumamatay na nga kayo talagang tao. Milyon-milyong tao na po napatay niyan. Ano Pero pa? bakit po walang nagbalita? Worldwide. One world order? Ano yung one world order ninyo? Hindi ba? Lipulin nyo ang tao? Bawasan nyo ang populasyon? New World Order. Inulan na kayo ng Diyos. Siya na nagbabawas. Pati kayo, baka mabawas kayo. Gusto nyo? Sige, pagpatuloy nyo. Bagay ako'y tagapayo lang naman sa inyo eh. Kung susunod. Kung di ka sumunod, bahala na kayo sa buhay nyo. Okay? Ako'y nilaan lang na maggagabay sa inyo. Hindi may sabi bibigyan kayo ng pastor, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Hindi ba ginagawa ko? Hindi ko kayo nakatulan. Ipinaunawa ko lang sa inyo ang bagay na hindi nyo naintindihan sa Ebanghelyo. Bilang isang saksi. Bilang pagmamahal sa inyo, bilang kapwa-tao. Dahil sabi ni Kristo sa akin, ibigin mo ang iyong makaway. Dahil yung mga umibig lang sa iyo, ang ibigin mo, anong papalain ninyo? Okay, kaway ko kayo sa katuwiran. Pero iniibig ko kayo. Gusto kayong maligtas. Kung ayaw nyo, bahala na kayo, sabi ni Jesus, ng Ama, doon sa Apokalipsis. Madali akong parito. At ang sentensya na sa aking kamay. Kita na. Yan din po yung sinabi ng Apostol San Pablo na kung sakali hatulan sila
ng Panginoon ay hindi natin naikait sa kanila na maalaman yung mga katotohanan na dapat nilang malaman tungkol Isinaysay sa ko na Ebanghelyo. para hindi kayo Hiwaga ng Ebanghelyo. mamatay, para makaiwas ako sa kasalanan ninyo. Dahil kung di ko sabihin ito, ako ang sisingilin ng Diyos. Kaya sinasay ko na sa inyo para wala akong kasalanan kung mamatay kayo. Tandaan nyo Sem. Ezekiel 3:18. Dahil ginagaya ko lang nung panahon ni Isaias na sinabi niya, lakas mo ang tinig mo, parang pakakak. At yung ipahayag sa bansang Pilipinas ang kanilang mga kasalanan. Hindi ba sa Pilipinas lang? Ipahayag Buong mundo. mo sa mga relihiyong tao na kausap ko. At sa mga tao kung hindi relihiyoso. Yan ang ibig sabihin. Kasalanan naman ang palataya at pabaya, mahatulan. Kasalanan ng tao hindi niwala at talagang hindi sumasampalataya. Mahatulan lahat yan. Sige tuloy mo, basa. Ezekiel Kapitulo 3, talatang 18 hanggang 19. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Okay, palitan mo yung letra. Linawin, ha? Dahil ang kinakausap yung letra na yan, isa lang tao. So, pag sinabi ko na kayong lahat ay mamamatay at hindi ko kayo pangaralan, yan ang ibig sabihin. Ulitin po natin ang pagbasa. Sige. Pagka aking sinabi sa masama, kayo ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan sila, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanilang masamang lakad, upang iligtas ang kanilang buhay. Ang gayong masasamang tao ay mamamatay sa kanilang kasamaan. Ngunit ang kanilang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Okay, so na. Saan nang galing ang mga katagang ito? Doon sa Isaias 58:1. Pag hindi ko gawin dito, ako ang sisisihin ng Diyos nyo. Ngayon, pinaunahan ko na kayo, di ba? Bahala na kayo sa buhay nyo. Makinig kayo, hindi. Dahil yun sabi niya, sa paniwalaan nila at hindi. Sabihin mo ang aking salita. Kaya po kami ay patuloy at patuloy na nangangaral at naghahayag ng mga katotohanan, dahil ito po ay bilang pagmamahal ng pastor sa lahat po ng mga tao, pa ang mga tao magkaroon ng kaligtasan. Alright. Sige, tuloy mo. Gayon may kung iyong pagpaunahan ang masama, at sila'y hindi humiwalay sa kanilang kasamaan o sa kanilang masamang lakad. Masamang lakad man, sila'y mamamatay sa kanilang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. O, gets nyo na. Para wala akong pananagutan sa inyo. Sasayin ko lahat sa inyo ang kapasyan ng Diyos. Maniwalaan nyo at hindi. Dahil yan ang utos. Sa paniwalaan at hindi, sabihin mo ang aking salita. Ay yung mensahe Believe po, it or not. ang mensahe po kahapon ng Panginoon, anong yung huli pong batlayan na bumaba, magkakaroon daw po ng isang lindol. Hindi po natin alam kung gaano po ito kalakas. Yun po yung sinabi, magkakaroon daw ng isang hindi naman po nabanggit. Hindi niya sinabi ko saan. Basta masurpresa na lang kayo. Hindi po natin alam, baka ito na yung sinasabing the big one. Basta po ang sabi niya, hindi ko kayo tinatakot, kundi binibigyan ko lang kayo ng babala upang kayo makapaghanda. O, kita niya pati espiritu. Hindi hahatol, hindi nananakot. Binababa niya yung hatol ng Diyos. Ano po magandang gawin ng lahat ng mga tao para po magkaroon ng kaligtasan? Magbago na kayo. Yun ang sinabi ng Diyos. Si Panyas,
Hanapin na ninyo ang Diyos habang maaga pa. Nakakatakot po Huwag na yan. kayong patumpik-tumpik pa. Magsisi na kayo. At kakasamahin niya kayo sa kanyang paraiso o karian. Gusto niya kayo makasama sa kanyang karian. Si Masahin, si Panyas, 2-1. Ito po pala pinakamaganda nilang gawin para po magkaroon ng kaligtasan. Talaga. Yun ang babagat na hindi na ninyo. Ito po ang pamagat. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. O, hinanap ba ninyo ang Panginoon? Makakyat ba kayo sa langit? Nandito na sa lupa. Tandaan nyo. Ito po ang isa rin nilang dapat pag-isipan. Lahat ng mga bansa na hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo, sila po yung mga dinidilubyo ngayon. Talaga. Pag-aralan po nila kung ano pong mga relihiyon meron sila at kung ano pinapaniwalaan nila. Wala kayong paniwala kay Jesucristo. Bahala kayo. Pinakikilala na namin si Jesucristo eh. Kung hindi kayo maniwala, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala na akong pakialam sa inyo. Basta tapos ang tungkulin ko na paghayag ng katotohanan. Pag hindi nyo paniniwala ng katotohanan, nasa inyo na. Hawak nyo, buhay nyo, tandaan nyo. Kaya iligtas nyo sarili nyo, sabi ni Pedro, sa masama at likong lahi ito. Kaya kung hindi nyo hanapin ang Diyos, paano kayo maligtas? Yan ang sinabi ni Sepanyas. Ano? Propeta Amos. Sepanyas. Amos 5:4. Bago po natin basahin yung isa. Ganito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahayan ni Israel. Hindi na Israel, buong daigdig. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa buong daigdig. Hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. O, kita na. At sinaysay naman ni Sepanyas, mas malinaw. Dahil mabubuhay. Buhay ka kayo. Pero hindi nyo alam, patay na kayo. Ay nabuhay kayo, patay kayo dahil sa kagagawan ng inyong pita ng mga laman na hindi nyo malamanan. Ano yung pita? Kagustuhan ng inyong sarili. Eto po. Hindi kagustuhan ng Diyos. Sabi ni Timoteo, Kapitulo 5, talatang 6. Datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. O paano ba kayo mabubuhay ngayon? Kapag pinatay kayo ng Diyos, double dead kayo. Patay kayo sa material, patay kayo sa spiritual. Paano nyo makikita ang Diyos? Paano kayo makabalik sa langit? Patay kayo sa material, patay pa rin kayo sa spiritual. Okay? Sige, basahin mo na yun si Panyas. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Bakit daw po walang kahihiyan? Ano binabasa mo? Sepanyas, Kapitulo 2. Wala kayo kahiyan. Bakit? Walang hiya kayo talaga. Dahil kayo, hindi lalang lang ng Diyos. Hindi pa nyo respetuhin yung naglalang sa inyo. Ayaw nyo bigyan ng puri ang naglalang sa inyo. Narinig ko po yung sinabi ni yung mga ngaral. Isa po ito sa isa rin sa magaling sana mga ngaral si Soriano na yun daw pong Papa ng Roma, isa daw po ito sa nag-agaw ng karangalan ng Ama. Oo Dahil sa halip na yung dakilang Ama ang pinakilala nila, yung pong mga sarili po nila yung mga pinakilala daw nila. Dahil Yung Papa ng Roma, nilalang niya mundo. Bakit nilawang yung Father? Hindi siya lumalang. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang lumalang at siya ang ating Ama na tinuro ni Jesucristo sa dasal na Ama namin. Sambahin ang pangalan mo. Anong sinasamba nyo? Yung Papa ng Roma ninyo. kaya po pala kahit saan pumunta yung Papa ng Roma, milyong-milyong tao yung nagkakagulo sa kanya. At siya na po yata yung sinasamba. Yan ang mga ama na mga ingot. Mga inutil.
Nasalip sana Mga bobo! yung tinataas niya, yung dakilang ama, mga sarili daw po nila yung itinataas nila. Pinalitan nila nga yung katotohanan ng kasinungalingan, sinabi ni Pablo. Narinig ko lang po Sa yan. Roma, kay Kapitulo Soriano. 1. Yan ang sulat niya sa mga taga-Romano. Sa Roma, Kapitulo 1. Pinalitan nila ang katotohanan sa kasinungalingan. Dahil yung ama nila, yung Papa, hindi na Diyos. Dito po, Sibasahin. ulitin po natin na Roma Kapitulo 1, talatang 23 hanggang 25. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Oh, yung rebulto, pati Papa ng Roma. Yan, ang mga Diyos ninyo, rebulto. Kaya kayo, rebulto rin. Rebulto, Diyos nyo, rebulto rin kayo. Dahil wala kayong pakialam sa kapwa nyo. Yan ang rebulto. Walang pakialam sa inyo. Basta nakatayo lang isa dyan. May tenga, hindi makarinig. May bibig, hindi makapagsalita. Ganyan kayo, rebulto kayo lahat. Ato po, sa 24. Dahil dito sa karamihan na mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At naglilingkod. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Maliwanag yan. Kaya pala, yung Papa na Roma ang pinagkakaguluhan. Talaga. Parang Diyos niya. Naligtas ba kayo sa Papa ng Roma nyo? Nung panahon nila at panahon ni Jesucristo, si Jesucristo ang tagapagligtas, hindi yung Papa ng Roma. Yun naman po mga bansa naman ng Muslim, milyong-milyong tao naman ang pupunta roon sa Batong Itim. Doon sila nagkakagulo lahat. Dinilubyo na rin po yung Batong Itim. O yan naman ang relihiyon ng Muslim. Sumasamba kayo sa bato. Yung tunay na bato, ang sabihin nyo, hindi batong peke na yan. Sino ang tunay na bato? Hindi ba si Jesus? Hindi ba si Pedro? Yan po ang mga tunay na bato. Ang bato, original si Jesus. At binigyan niya kay Pedro ang karapatan na siya ang batong katitisuran at batong pambuwal. Dahil natitinsun sila sa salita. Bakit? Ay, hindi lang may unawan yung salita eh. Paribasay sila Israel. Matutol. Yan ang ugali ng tao. Sa lagsagero. Pilosopo. Ito pa po yung isa sa natuklasan ko eh. Pagkatapos patayin ng mga Roman Empire ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga apostol, ngayon, ikiniklaim ng mga Romano Katoliko na ang Panginoong Jesucristo raw ay isang Katoliko. Si San Pedro daw ang kauna-unahang Papa ng Roma. Ano po ba sabi niyo dyan? Lulukoy na naman yung tao. Hindi ba yan ang panluluko? Ayan po, Anong nahayag ang mga Katoliko si kalokohan. Jesucristo? Pinatay nga ng Romano Katoliko, Katoliko pa. Mga ulol. Huwag nyo kong ililigaw ha. Marami po naniwala ng mga tao. So, magbago na kayo, sabi ng Diyos. Kung di kayo magbago, parurusahan pa kayo talaga. Papatayin kayo. Yun ang sinabi ng Pedro. Kung ano naganap ng panahon nun siya ang magaganap ngayon. Ha? O ubusin kayo mga makasalanan. Hindi po kaya ito yung binabanggit ng Batlaya na isang lindol daw po magaganap. Diyos ko po. Huwag daw ang Huwag mangyari. daw ang mangyari. Dahil ayaw ko kayong mamatay. Pinaglalaban ko nga kayo Oh. Matagal ko na kayo pinaglalaban. Matagal ko na kayo ililigtas. Pero hindi namin pinapalam at hindi namin pinagmamapuri ang aming sarili. Lihim na limos lang ito sa inyo. Ngayon, ano sabi ng Diyos? Huwag mo na akong pipigilan. Sasampulang ko lang ang bayan mo, Pilipinas, at daigdig. O, sampol pa lang yan, ha?
Ito po yung isa rin sa gusto kong ipaunawa sa lahat po ng nakikinig sa atin. Bakit po kung karumal-dumal po ba na espiritu yung bumababa sa amin? Bakit po lahat ng mga menemensahe ng mga banal na espiritu? Bulag kasi sila. Bakit po nagaganap sa panahon po natin yung mga Huwag ka menemensahe na nila? magtatanong. Bulag talaga. Dahil kung hindi sila bulag, nakita nila ang Diyos. Dahil ang malinis sa puso lang ang makakita sa Diyos. Tandaan nyo Ayun po sinabi ni kagalang-galang Apostol San Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 4, talatang 4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisipanampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo nang siyang larawan ng Diyos. O, kita na. Nagpapanggap kayo na si Kristo na sa inyo. Kalukuhan. Kaya po Wala si Kristo sa inyo. Dahil yan, sinabi niya sa akin, wala ako sa kanila, nasa inyo ako. Wala ng Biblia yan. Kaming dalawa nag-usap. Kaya po kami, sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo, siya po ang ipinagmamapuri namin dito at siya po ang tinataas namin dito, wala pong iba. Dahil ganun din po yung sinabi ng Apostol San Pablo dito sa 5 po. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. At kami ang saksi. Magpatotoo sa kanya, San Juan, Kapitulo 15. Kami ang saksi niya na nagpatotoo na siya ang talagang kaligtasan. Dahil siya ay nasa amin, linggo-linggo kaming pinangaralan, at linggo-linggo kaming pinaalanan, at siya ang gamot ng aming mga karamdaman, at ligtas kami sa anumang kapamakan dahil sa kanyang patnubay. Tandaan nyo dahil yun, sinabi niya, papadnubayo ko kayo, iingatan ko kayo, at palalagoy ko kayo. Seponias 26:9. Jeremias Kapitulo... Sepanias. O, kay Levítico. Ano po ba nakalagay? Levítico 26:9. Ayun. Levitico Kapitulo 26, talatang 9. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo. Ano yung palalaguin? Pararamihin. Bakit kayo nagbabawas ng tao? Ayan, tinuloy na pagbabawas ng tao. Hindi na kayo nagbawas siya na bumawas sa inyo. Dahil yung plano nyo, one world order, pagbabawas ng populasyon. Ngayon, sino na una? Kayo? O siya ang tatapos sa inumpisan ninyo. May naglik po na pinahayag po ng isang taga New World Order na talagang nakaplano raw po na babawasan daw po nila yung isang video na pinanood natin, na nakaplano talaga nila na babawasan daw nila yung sangkatauhan buong mundo. O, kaya yung mga pakpakulo niyang magamot, injection na yan. Tigilan niyo na yan. Alam ko, ang plano yan. Huwag na niyo pagpapatuloy. Bago po yan na dumating sa atin yung COVID na yan at yung vaccine na yan, iminensahe na po yan dito ni Kagalang-galang San Miguel na huwag daw pong magpapabaksin ang sangkatauhan. Subalit wala pong nakinig sa mensahe ni Kagalang-galang San Miguel. O, ano nangyari sa Dembaxia? Kaya po, Ilan libo katao namatay sa Dembaxia? kaya po milyong-milyong tao yung napahamak. Ayun yung biktima nyo ng Dembaxia, manggagamot ko na ngayon. Niligtas ko na siya. Kaya nga po ito yung At sinasabi siya natin. kasama kong nagtatanggol sa inyo. Hindi paniwalan dahil hindi nyo alam. Wala kayong kamalayan. Kasi kayo mga ingot. Patay na kayo, sabi ni Jesus. Bumangon na kayo. Kayo mga patay. Ano yung patay? Patay sa paniniwala. Bumangon na kayo. Gumising na kayo. Sabi ni Pablo. At liliwanagan kayo ni Kristo. Alright. Sino ang Kristo? Ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Siya si Kristo. Para magliwanag sa inyo mga isip. Dahil patay na kayo sa kasalanan. Tandaan nyo.
Paano ba kayo mabuhay? Alam niyo, patay, walang nagagawang mabuti. Patay yan. At yung pangako ng Diyos na paramihin tayo, kinontra ninyo, bawasan ng tao. Bakit? Kayo ba nagbibigay ng pagkain ng tao? Kayo ba nagbibigay ng supply ng pagkain ng tao? Diyos ang nagbibigay yan. Overpopulated na raw po kasi yan, sabi nila. Overpopulated. Ang sabi ng Diyos, punuin nyo ang lupa. Puno na ba ang lupa? So, ibig sabihin, sila po pala talaga sumusuway sa Hindi, utos. kaya mabawasan para walang pagbigyan ng kalang tax. Yung buwis na naipon nila, bilyon-bilyon na. Gusto nilang suluhin. Ay, number 1 po kasi nang inaalis yung mga may edad na, yung mga may katandaan na. Kawawa naman yung mga tao. Bakit po ayaw hayaan na mabuhay ng tahimik at payapa? Porque matanda na, patayin na ninyo. Yan ang ginagawa ng tao nung una pang panahon. Pag wala nang paghinabang yung tao, patayin na. Yun po, yung sa panahon ni Propeta Moises. Talaga. Pinapatay na lang yung mga matatanda na walang pakinabang. O kung kayo patayin ngayon, masaya kayo. Dahil wala bang pakinabang ang Diyos sa inyo eh. May pakinabang ba ang Diyos sa inyo? Kayo lang ang nakikinabang. O, gusto na. So, bago mangyari ang lahat, ang sabi ng Diyos, magbalik loob na kayo sa akin. At lilingapin ko kayo. Pagagalingin ko kayo. O, Sepanyas, 2:1, diretso. Hanggang 19. Kayo'y magpipisano o magpipisano bansang walang kahihiyan. Bago ang pasye lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. Yan ang tinutukoy niya. Yung pasya, galit, at paglipol. Yan ang pasya ng Diyos. Tuloy. Bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Okay, marami nang nanghula. Nandito na sa Pilipinas. Tandaan nyo lumipat na mula sa Eden hanggang sa bundok ng Sinai, hanggang sa Jerusalem. O ngayon, wala na doon. Nandito na sa Pilipinas. Hanapin nyo na siya bago dumating yung kakilakilabot na kawakasan ninyo. Tandaan nyo Kaya po pala sinabi niya na yung hanapin, kasi po mga kapatid ko sa pananampalataya, kailangan nyo pong maalaman na nasa panahon na po tayo ng paglilinis ng Diyos, na inaalis na po niya ang lahat ng mga makasalanan. Kaya po ito na po Alam talaga. niyo, paglilinis, walisin. Tagdal kayo lahat din sa daigdig. Kayo mga makasalanan, matira lang ang mga banal. Kagaya nangyari ng panahon una, wawalo lang katao ang natira. Ngayon, sa panahon natin, hindi lang 8 katao. Lahat na pasaklulo at lumapit sa Diyos ay kanyang ililigtas. Lahat ng magpasakop kay Kristo. Kaya mamatay at mabuhay, kay Kristo tayo. O, kaya yun na. Kung di nyo maintindihan yan, talagang ingot kayo hanggang ngayon. So hanggang dito na lamang po, at at tabayanan nyo po ang mga susunod namin pang mga paghahayag ng pastor. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama, siya nawa, at sa ating Panginoon. Sumakanya nawa ang papuri at pasasalamat sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, siya nawa. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga arkanghel, mga banal na espiritu, mga doktor ng kalangitan, purihin po kayo sa inyong mga makapangyarihang pangalan, siya nawa.